I do not know po if you've noticed that the Lord in today's gospel is not asking a favor. He is actually commanding us. No? Hindi po siya nakikiusap, no? Na para bagang loving is an option, no? Kundi siya po ay nag-uutos at sabi niya, "This is what I command you. Love one another as I have loved you." So para po maunawaan natin ang itong sinasabi ng Panginoon, we need to go back to the very nature of God. God is love. Ito po yung sinasabi ni San Juan, the same evangelist and apostle who wrote today's part of the gospel. Siya po yung nagsabi na God is love. Na ibig sabihin po, since each one of us is created in the image and likeness of God, tayo rin po ay nilikha out of love. Saint Bonaventure is very clear when he says that the very reason of the incarnation is not just redemption, but love. That even if Adam and Eve did not sin, the second person of the Trinity will still incarnate. At kung bakit tayo nilikha ng Diyos, bagamat alam niya na si Eva at si Adan ay magkakasala, pero nilikha niya tayo dahil sa pagmamahal. Na bahagi po ng ating pagkatao, innate sa atin, part of our nature o malaking bahagi ng ating pagkatao ay ang pagmamahal, ang pag-ibig. Dahil ang lumikha mismo sa atin ay ang pinagmumulan ng pag-ibig. At dahil dito, ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na magmahal. Yung pong utos na yon ay hindi nangangahulugan na pinipwersa tayo ng Diyos na magmahal, kundi ipinapaalaala niya sa atin sino po ba talaga tayo. Bagamat pumasok sa kasaysayan ng tao ang kasalanan, and because of sin, this love is tainted. Because of sin, yung pong ating kakayahan na magmahal ay nagkaroon ng limitasyon. Pero, bahagi pa rin ito ng ating pagkatao. Na parang sinasabi sa atin ng Panginoon, na kung bakit sinasabi ko o ginamit ng Panginoon yung salitang I command you, ay hindi para pwersahin tayo, kundi ipaalaala sa atin na tayo mismo ay pag-ibig. Nang bawat isa sa atin, each one of us is a beloved child of God. Na kahit ano pa man pong gawin natin, kahit gaano pa man po kalaking kasalanan, no matter how great or small our sins are, the love of God for each one of us doesn't diminish. Hindi po ito nababawasan. At dahil dito, sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay tinatawag sa isang mataas na antas ng kung sino tayo, at ito ay ang pag-ibig. Kaya nga po kasunod na sinabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi tinatawag ko kayong kaibigan. Kasi hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo, pero ipinakita ko na sa inyo lahat ng aking nakita at narinig sa Ama. Na kumbaga sinasabi sa atin ng Panginoon na sa pagmamahal, lahat pantay-pantay. Bagamat iba't iba ang degree ng pagmamahal na kaya natin,
Iba halimbawa ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko MGL. Bagamat iba ang pagmamahal na mayroon ako sa mga parishioners, iba rin ang pagmamahal ko sa aking magulang at sa aking mga kaibigan. Pero itong pagmamahal na ito ay dapat pantay-pantay. Na sa harapan ng Diyos walang nakakalamang sa bawat isa sa atin. Nasa harap ng Diyos, walang, ito kasi mas mabait. Kaya ito dapat yung mamahalin. Kundi po, yung pagmamahal na yun ng Diyos na nagsasabi sa atin na wala siyang favoritism. Na lahat tayo ay binibiyayaan niya, lahat tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makapiling niya. And that is the only measure that will be used at the end of our earthly journey. Yung pagmamahal na ibinahagi natin sa ating kapwa-tao. Oo, limitado. Oo, nagkukulang. Oo, nakakasakit. Pero palagi dapat po sana nating piliin na magmahal. Ang ikalawa po na pinapalaala sa atin ng tawag na ito ng pagmamahal, na kumusta ba pag tayo ay nagmahal? Kasi sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, there is no greater love than to a man or a woman who lays down his or her life for his or her friends. Na yung po bang ating pagmamahal, yung po bang realisasyon na ako ay mahal ng Diyos sa kabila ng lahat, yung realisasyon na ako'y niyayakap at tinatanggap ng Diyos maging sino man ako, ay nagdadala sa akin dun sa pagmamahal na kaya kong mag-alay ng aking sarili sa ibang tao. Kasi po yung ating pagmamahal ay kailangan at patuloy dapat na ma-purify. Na yung ating pagmamahal ay palaging nababahiran ng ating limitasyon bilang tao. Pero tinatawag tayo na ang tunay na pagmamahal ay nag-aalay ng kanyang sarili para sa iba. And regardless po kung sino itong kapwa na ating minamahal o pinag-aalayan ng ating sarili. Tulad po nung sinabi ko kanina, ito'y pantay-pantay. At dahil ako'y nagmamahal, hindi ako mamimili kung kanino ko ilalaan at iaalay ang aking sarili. Pag minsan po, pag pinagninilayan ko itong tawag na ito ng pagmamahal, minsan natatakot ako. Na sana po every time the people of God see a religious person who vowed to live a life of chastity. Hindi po ito nangangahulugan that we should be pure. I was telling to our brothers that because some of the brothers before were afraid to go out because they said, later on, I will vow to live a life of chastity, so I should be chaste. And I told to those brothers before, yes, you may be chaste for the rest of your life, but you are not a Christian. Because a Christian is someone whose love is expressed in service, in mission. Na sana po, kaya nakakatakot, sabi ko, pag pinagninilayan ko yung aming vows. Kasi the religious are called to love non-exclusive, non-possessive, and non-genital. Na sana po sa tuwing nakikita ninyo kami po ay sumasaksi na yung pagmamahal na yun ay para sa lahat. Kaya po nakakatakot kasi baka hindi ninyo nakikita sa akin na si Father Don ganung magmahal. May favoritism. And so, hindi yata ako nagmamahal ayon sa aking tawag. Pero ito po yung tawag
na ako'y maglilingkod, ako'y tatawag sa tutugon sa tawag ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili kahit kanino. Naalaala ko tuloy yung isang kwento. Mayroon daw isang mahirap na pumunta sa isang kumbento at sabi, I need to talk to a priest. At tinanong daw nung pari. Sabi nung pari, sino yung naghahanap sa akin? Sabi, Father, nanghihingi po ng bigas. Sabi daw nung pari, sabihin mo, nagdadasal ako. I am contemplating the Lord. Tapos, after 30 minutes, tumawag uli yung parish secretary. Father, may naghahanap po sa iyo. Sino? Yung pong benefactor ng simbahan. Sabi ng pari, ilabas ang lahat ng masasarap na pagkain. Papasukin, buksan ng aircon. At dito, ito pong ganitong kwento ay malaking hamon para sa akin na hindi dapat namimili. Kaya po isa sa mga dilema ko, halimbawa, ay pag ako'y nakaupo sa parish office and someone is asking for help. At tinatanong ko, paano kung si Kristo pala yung dumating sa anyo nung tao na yon? And the Lord is asking me to go beyond, to love the person, regardless kung sino siya. Kaya po nandun palagi yung aking dilema pag ako'y nakaupo tapos someone is asking for help. Tinatanong ko, Lord, ikaw ba ito na dumadating at hinihingi mo sa akin na magmahal? Without prejudices, without judgment. Sabi nga po nung aking SD, do not let the person in need or asking for your help to go with empty hands. Sabi niya, give anyway. Bahala na ang Lord. Bahala na ang Panginoon kung anuman ang kanyang intensyon. Nangangatwiran pa ako minsan, Father, nakakatulong ba kami o hindi? At sabi ng SD ko, hindi yan ang tawag sa iyo. Ang tawag sa iyo ay tumulong. You do not need to justify. You do not need to think. Kung bibigyan mo ba itong mga to, give anyway. At ganito po yung pagmamahal na hinihingi sa atin ng Panginoon. Purification of love, na sana as our love is purified by God, itong pagmamahal na ito will lead us to go out of our comfort zone, to go out of our very selves, so that we may be able to give life to others. The Lord is commanding us to love. Sana po, as we continue to reflect this week, this commandment of love, dalhin tayo ng Panginoon sa isang karanasan na tayo ay minahal niya nung tayo ay makasalanan pa. Na sana, dun sa karanasan na mayroon tayo ng tunay na pagmamahal ng Diyos, ito ang magpapakilo sa atin para magmahal sa iba. Amen.